Bali ang unboxing muna tayo. Meron akong nabili 1,000 kasama siguro yung delivery charge, resibo, packaging. Dito syempre basura, tatabi ko muna. Madali ang unboxing to ah. Ganda ng bubble wrap nila. Nice, 950. Large, extra large. Fast fit mechanics. Try natin ngayon. Kaya lang wala akong gunting. Hindi kasya. Mamaya natin testingin. Doble plaka. Salamat kay Senator Gordon. Meron tayong batas regarding doble plaka. Okay, so it's been almost a week na nakalipas na to, and meron na siyang mga sinabi regarding this. So ang sabi niya, decals na lang sa harap. So decals, sticker, almost the same. So maglalagay sa harap. So hindi natin alam kung saan ang placement sa harap nito, kung sa fender, nakita sa sides, or kung paano man. So hintayin na lang natin yung IRR coming from LTO. So yung paglaki ng plaka sa likod, push na yon, sure na yon, wala ka na magagawa doon. Pero yung sa harap, I think the plate thingy para sa harap is cancel. So yun nga, yung naging resolution nila doon is to put a sticker or decal. Ano nga ba pinagkaiba ng sticker at decal? Google na lang natin. Crash guard magkano? 2,535. Helmet 300. Kaya nun, sigurado ako nagre-reklamo yun sa doble plaka, pero hindi naman nag-helmet, simpleng batas. Kung nakita niyo yung pinost ko sa Kickstart, yung page na ginawa ko, nakikita niyo nun yung nag-share ng picture. Dadaanan, no? Yung nag-share ng picture na nagre-reklamo. Naglagay siya ng bond paper sa likod na nagre-reklamo kay Gordon na obviously tumututol siya sa doble plaka. Pero kung nakita nyo yung picture, wala siyang helmet. Yung backride niya, wala ring helmet. Nakatsinelas siya. Wala ring side mirror. Ganon, simpleng batas, hindi masunod. Wow, counterflow! That's counterflowing, ma'am. Kuya, may gunting ka dyan? Sir lang. Boss, pakikiram lang ng pantaga mo. May puputulin lang ako. Ito lang. Di man siguro mapuputol. Sir lang? Oo. Bago. Kala ko kaya ko pigtasin eh. Salamat. Nice. Thank you, kuya. Bili muna tayo. So, nakahiram tayo sa magbubuko ng pamputol. So, ito yung gloves, napakagaan. Unlike do sa previous na ginamit ko, super basic, gets the job done. Sakto yung XL sa akin. Susuot na natin mabuti. Perfecto. Simpleng-simple, garterized dito para umakap, wala nang velcro. So, magaspang to for grip. Ito mesh, hindi siya ganun kainit. What's good about this is wala na siyang velcro grip. So, naka-stitch to, garterized.
So magfi-fit siya very well. Shoot mo lang ng shoot yung kamay mo, okay agad. So ngayon, ang nagiging problema ko lang is ito, medyo makate. Try natin ngayon. So available siya sa ibang colors. Meron siyang black blue, black red, black yellow ata, meron din. Nakita ko lang siya sa Lazada, sa page ni Moto World. So ayan siya, Perfect Fit XL. So, baka mamaya may magtatanong for comparison, anong height ko? Again, it's 5'9" and I'm 185 pounds. In fairness, masarap siya sa kamay. Hindi katulad nung ano ba tong isa. Yung previous gloves ko kasi, kung napansin nyo sa isang ride video ko, yung Xiaomi na parang gauntlet type. So I think pang snow siya, hindi siya para dito sa Pilipinas. So para sa akin, ang hirap isuot nun. It takes time, like almost 3 minutes bago ko masuot yung dalawa. Kasi pag ginila mo siya papalabas, sumasama yung mga parang pockets. Sumasama yung mga pockets para sa fingers mo. So kailangan mo silang ibalik para maisuot mo ulit ng maayos. So yung Xiaomi na yun, meron siyang mga air inlet dito. May mga rubber pads for safety. And then meron siyang something sa fingertips para magamit mo yung phone mo. But this one, hindi ko alam kung pwede to. Try natin mamaya. Ramdam ko yung grip. Unlike dun sa Xiaomi, sinasabi sa inyo makapal, hindi mo na maramdaman yung hawak mo. Then yung isa pang gloves ko before Xiaomi, yung Rider ba yun? Hindi ko matandaan kung anong brand. So yung isa naman, yung sinasabi ko sa inyo, ganito lang din siya kaliit, kaya lang mas makapal. And may mga rubber coverings kung saan saan. May padded cover dun sa palm area, may pads dito sa fingers, may air inlet din. Nakalimutan ko na yung brand eh, ano nga ba yun? Pero very common yun sa mga kalsada. Yung mga nagtutulak, sila manong na nagbebenta, yung mga ganyan. Usually sila nagbebenta nun eh. Tapos meron din siyang hard plastic dito, parang knuckle guard. Talagang protektado ka in case of fall. But then again, yung comfort din, sa umpisa okay, pero pag tumatagal, yung kagaya ng hard plastic na nandito, pag tumatama, masakit. Lalo na pagka pumipreno ka na. Kasi di ba, pag nag-squeeze yung kamay mo, magmo-move yung hands mo. At the same time, magkakaroon ng contraction, pati yung gloves mo. So tumatama yung hard plastic and yung iba pang kung ano-ano nakadikit. So hindi siya komportable pagka long ride. So for this one, very basic riding gloves, walang kung ano-ano, walang nakadikit na kung ano-anong plastic, hard plastic, rubber, diba? Ayoko naman testingin na ma-fold para makita lang yung durability nito, pero diba, talagang hindi man tayo kamote. Ayun, naalala ko na yung brand, Pro Biker. Biker ako ng biker eh. Pro Biker pala tawag doon. So yun, sabi ko sa inyo, yung may mga pads dito sa fingers, tsaka yung may hard plastic dito sa ibabaw, Pro Biker yun, Pro Biker. Yun yung sinasabi kong masakit yung kamay, sa kamay. Pero tsaka isa pa pala, baka kasi mali yung fitting, pero parating XL ang binibili kong gloves. So another issue with Pro Biker is para magkaiba sila ng size, so hindi standard yung sizing niya. Yung left hand ko, masakit yung dulo ng fingers pag tumatagal sa biyahe. Siguro mas maliit yung dito sa left side kaysa sa right side. So kung ganyan lang, kasya yan. Oh kuya, siguro mahilig ka magmotor.
Kailan ba ako nagkotse papuntang Mandaluyong? Umabot ako ng 30 minutes dito. Grabe yung programa ni President Duterte. Ang daming infrastructure, which is good for the benefit of the future. Kaya lang, grabe rin traffic. Iba talaga tunog ng inline 4. Sarap sa tenga. Kaya lang, gastos din eh. I've always wanted to have a CB400. Nung kainitan ng R150, that was one of my options. Kaya lang, sabi ni Airpat, baguhan lang ako sa motor. Maglaro muna daw ako sa maliit. So, he bought me an R150 for my graduation. Yay! But that was like 12 years ago. Pero nasa akin pa siya. Still in perfect condition. So far so good, wala pa problema. Ano po yun? Kaliwa dito. Kaliwa. Sabay ka sa akin. Wala si kuya, sorry. Sorry sa nagtanong. Hinabol ko kasi stoplight eh. Kala ko umabol ka rin. Sorry. So sorry. Ito yung Mega Mall sana. Pros and cons tayo habang nakapila tayo sa parking. So first, lightweight siya. Magaan siya compared sa iba. Yun. Number 2 is easy to use. So wala nang velcro. Put in, put out, tama ba? Number 3, comfortable siya. So hindi siya masakit gamitin sa kamay. Walang tumatamang mga matitigas na kung ano-anong plastic parts. So comfortable siya. Alright. So that's number 3. So all in all, okay siya. With basic protection, again. Number 4 pa pala, grip. So for this one, malakas yung grip niya. Malakas yung grip. And ramdam mo yung hahawakan mo. Kung may kukunin ka sa phone mo, nararamdaman mo pa rin kung ano siya. Coins, madaling damputin. Yun. So I think that's it for the pros. For the cons, medyo pricey siya. Although offering siya ng very basic protection, medyo pricey siya for that. Number 2, hindi siya nakakapindot ng phone. And ito, tingnan pag tinanggal ko siya, oh. Ganyan lang. Nakahirap-hirap. Oh, tapos na. Simplicity. No.